Mula sa pagselos sa totoong anak ni Lincoln Velasquez o mas kilala sa pangalan na Kong TV, nasanay ako na yung atensyon ni Daddy Kong ay nakatuon sa akin. Yun yung naramdaman ko kay Kidlat. Sabihin nyo nang mababaw ako pero siloso po talaga akong tao. Pag-aabang habang nagbabakasyon si Kong TV at ang kanyang pamilya. Kaya po ang sabi ko lang para po malaman nila na andito pa rin ako naghihintay. Pagdating ho nila dito, tititigil ko itong live na to. O hindi, anong punto mo dyan? Hanggang sa pagbenta ng isang coat na allegedly ay si Kong TV daw ang nagmamay-ari. Ito yung gamit po ni boss kong nung kasal po ni Junito. Matapos ko gawan ng dalawang video si Kulob o mas kilala sa pangalan na Zildjian Parma, sa wakas ay magkakaroon na din ito ng conclusion at sana dito na matatapos ang lahat ng ito. Ako nga pala si AC at sa videong ito tatalakayin natin ng huling kaganapan na ginawa ng former member ng Team Payaman. Kung hindi ka pa updated kung sino si Zildjian Parma, be sure na panoorin mo muna ang dalawang documentary na ito para updated ka sa mga sasabihin ko sa video na ito. Sa nakalipas na mga buwan, halos kaliwat ka na ng mga issue na ginagawa ni Zildjian Parma mula sa pag-aabang kanila Kong TV habang nagbabakasyon sila hanggang sa pagbenta ng isang coat kay Boss Toyo na allegedly ay si Kong TV daw ang nagmamay-ari. Dumating na talaga ang araw na kung saan matatapos na ang sunod-sunod na mga controversy na ito. Ngunit bago natin pag-usapan ang kamakailan lamang na pagpapakita ni Zild sa Pinoy Pawn Stars, pag-usapan muna natin kung ano nga bang mga ginawa niya bago mangyari ito. Matapos ko i-upload ang video na ito, ilang oras lamang nakalipas ay tuon ko lang nalaman na gumawa na naman pala siya ng paraan para mapansin ng mga tao. Then noong February 12, 2025, habang nagaganap ang segment ng Eat Bulaga ng pamagat ay The Clones, makikita natin sa may bandang 16 minutes and 50 seconds na video na nagpapapansin na naman si Zildjian Parma. Hi ate! Psychic na? Ang puti. Anong pangalan mo, ate? Joyce. Miss Joyce. Taga-saan si Miss Joyce? Kaya maraming nagtataka kung ano nga pa ang ginagawa ni Zildjian dito. Kahit saan na lang makikita mo si Kulob. Anong ginagawa ni Kulob dito? At habang nagaganap ang segment na ito, napagpasya niya na ilagay ang kanyang cellphone sa taas ng kanyang noo. Umaasa na mapansin at para ma-interview din siya ng mga naglalakad na host. Meron ka bang ngayon kasintahan? Kasi Valentine's Day na malapit na. Ay, meron daw. Ay, yun na tayo. Meron pala. Nakatingin na masama sa akin. Alis na ako mamaya. Thank you. Ngunit kahit na anong pilit niya sa pagtaas ng kanyang cellphone, hanggang sa matapos na lamang ang segment na ito, ay wala pa rin host na lumalapit sa kanya. Sa loob ng ilang mga linggo, walang balita ang mga tao kung ano na nga bang nangyari sa kanya at nanatili na lamang misteryo kung sino nga bang nagmamay-ari ng coat na binenta ni Zildjian kay Boss Toyo. Until dumating ang araw noong March 3, 2025 nang bigla na lamang napakita si Zildjian sa pawn shop ni Boss Toyo. Ngunit sa panahong ito, kasama na niya ang kanyang mga manager. Zildjian! Zildjian! Anong pwede ba? Parma po. Sino sila? Mama mo? Case, hindi po. Mama! Yung manager po. Casey po. Ay, yung mama! Manager po. Tatay! Kakalabas pa lamang ni Zildjian sa video ay naglabas na kaagad ng mga komento ang mga fans ng Team Payaman patungo kay Zildjian, stating na late ka na kubol. Nangyari na ang mga nangyari. Si Boy itatama ang mali tapos ilang araw ganun na naman. Showing na halos wala ng mga tao ang bumibilib at naniniwala sa kanya dahil sa kanyang mga pagsisinungaling. At kahit na si Boss Toyo ay hindi na din nagtitiwala kay Zildjian, with him stating na Ang hirap kasi judge eh. Although, syempre, alam naman natin na nagsisinungaling siya for the clout. No? Inamin naman niya yung kay Kidlat. Diba? So maybe ito, hindi rin natin alam kung ano rin talaga. ang dahilan daw kaya bumalik siya sa pawn shop ni Boss Toyo ay dahil ayon pa sa kanya ay para daw i-redeem niya ang kanyang sarili at para din daw bilhin ulit ang coat na binenta niya noong nakaraang buwan. Kaya nandito rin po ako kasi alam ko po na mali po yung ginawa ko. At, Mali talaga. at nandito po ako para pakita sa tao na kung ano po yung maling nagawa ko noon. At nagawa ko nitong nakaraan, natuto po ako kaya itatama ko po. O kasama po yung team po ng House of Collab to ask para po bilhin po ulit yung coat. Ngunit bago nila binenta ulit ang coat kay Zildjian ay tinawagan na nila ang isang Team Payaman member na si Tita Chrissy para gumawa ng apology si Zildjian at para din magkaayos na silang dalawa. Tuwagin natin, syempre dito, para malaman natin. Tuwagin natin. Tawagan? Kaibigan ni Boy Bunda. Si Tita Chrissy. Chris Aquino. Chrissy Aquino. Okay na ba sa'yo tawagan si Tita Chrissy? Okay na po sa akin.
Tsagin natin. Hanggang sa dumating ang punto na lumabas na din kung sino ang nagmamay-ari ng coat na binenta ni Zil kay Boss Toyo. At ayon pa kay Tita Chrissy, But anyway, Boss Toyo, kung gusto nyo malaman yan, ang ano namin, ang hinala namin, kasi nung nakita ko yan, nung pumunta nga ako dyan, ang hula namin dyan, dahil nawawala din yung coat niya kay Mentos. humingi din naman ng apology si Zil dyan kay Tita Chrissy dahil sa mga past issues na kanyang ginawa at magfo-focus na daw talaga siya sa paggawa ng mga kanta. So po humingi ng tawad sa inyo. And doon po sa mga past issues po na nagawa ko, and masahan nyo po na after po nito is talagang tutok na ako sa music. Sana po panghawakan nyo po yun, and ipaabot nyo na lang din po kila Sir Kong, then kay Ma'am Vina. Oo, papanood naman nila to. Ngunit kahit na humingi na ng apology si Zil nang dahil sa kanyang madalas na pagsisinungaling, nagbago na ang pananaw ng mga tao dito. At ayon pa sa kanila, hindi talaga sincere dating sa akin ng apology na kasama ang management. Swerte mo, mabait management mo, Kubol. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Mahirap makahanap ng ganyang management. Obviously, di siya sincere sa paghingi ng tawad. Lagi lang siya nag-iisip ng magandang salita na ibabato niya. Hindi mo nga makuha makipag-eye to eye sa kausap mo, Kulob. Huwag mo piliting sumikat sa kanyang paraan. Matapos ang lahat ng ito, nagkaayos na nga sila ni Tita Chrissy at binili na ulit ng management ni Zildjian ng coat ni Mentos sa halagang 25,000 pesos. So, yun, 25,000 sa kanila na po ito ulit at may balak silang ibalik sa rightful owner. Abangan nyo na lang po ang mga susunod. Bago mag-case close, magbabayad muna. Sa huli, naresolba na din ni Zild ang issue na kanyang sinimulan. Humingi na siya ng apology kay Tita Chrissy at sa Team Payaman, humingi na din siya ng tawad kay Boss Toyo. At higit sa lahat, nakuha na nila ang coat na ayon pa sa kanila ay si Mentos daw ang nagmamay-ari. Ngunit parang napapansin ng ilang mga tao na mukhang hindi daw siya masaya at napipilitan lamang daw ito sa pagsauli ng coat, with comments reading, yung mukha niya di may pinta. Parang napilitan lang siya pumunta. For content lang talaga ginawa niya para sumikat siya. Yun ay baka dahil din bigla na lamang nawala ang pera na pambili daw sana niya ng equipment. At makikita din natin sa isang livestream ni Zildjian na sobrang saya niya dito dahil baka naman malaki din ang bigayan dito. Sige, ako maglalaro ako sa link niyo. Dito sa live. Ano to, Titi? At habang ginagawa ko ang video na ito, tinanggal ni Zildjian ang pangalan na Kulob sa kanyang Facebook account at nag-share na din ito ng isang post noong February 25, 2025 with a caption na "This is it, Pansit," habang pumipirma ang kanyang sponsor ng mga documents, hinting na parang matutuloy na nga paglabas nito ng mga kanta in the future. Kung ano man ang mangyari sa mga susunod na mga buwan o taon, sana naman ay sumunod siya sa kanyang mga pangako na magbabago na daw ito. Hindi na babanggitin ang pangalan ng Team Payaman at hindi na magpapapansin sa loob ng internet. At kung sakaling dumating man ang araw na hindi sisikat ang kanyang mga kanta, sana naman na hindi na siya babalik sa ganitong mga katarantaduhan at magsilbi na dapat itong aral sa kanya na huwag nang gumawa ng mga issue. At sana din sa panahong ito ay hindi na mga kasinungalingan ang parating lumalabas sa kanyang bibig dahil hindi natin alam kung hanggang saan lamang ang pasensya ng mga natitirang taong patuloy na sumusuporta sa kanya.